Maingat siyang tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang isang bote ng pampalasa mula sa estante. Muling sinuri ang paligid, biglang nawala ang pampalasa sa kanyang kamay. Ayos muna siya ng kanyang buhok. Pagkatapos ay lumapit sa isa pang estante. Kumuha ng 2 lata ng pagkain. Matapos ihambing ang dalawa, kinuha niya ang gustong kainin. Pagkalipas ng 10 minuto, napuno na ang kanyang katawan ng mga gamit. Saka lamang niya tinapos ang masayang pamimili. Maraming produkto ang nahulog mula sa kanyang katawan. Halos mapuno ang buong lalagyan. Bilang inapo ng isang ninja, alam niyang nilabag na niya ang aral ng kanilang angkan. Ngunit wala siyang ibang magagawa, gaya ng dati. Pumunta siya sa mall upang kumuha ng mga gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nakamasid sa kanya. Habang papalabas ng pinto, ilang gwardya ang pumalibot sa kanya. Hindi maunawaan ni Mike kung bakit ang isang sanay na ninja ay nauwi sa ganitong kalagayan. Hindi nagpaligoy si Yoko. Dumating sa kanya ang ahensya ng mga ninja. Ibig sabihin ay may mahalagang bagay. Ang gusto lang niyang malaman ay ang kabayaran. Nang makita ni Mike na hindi madaling lokohin ang babae, diretso niyang sinabi ang totoo. Pinaghihinalaan nila ang angkan ng Fuma na muling lumitaw matapos magtago ng maraming taon. Sa insidente ng pagpatay sa cruise ship maraming namatay. Malamang iyon ay isang ritual ng angkan ng Fuma. Kailangan niyang imbestigahan ang pangyayari. Inilagay si Yoko sa kumpanya ng cruise ship. Sinadya niyang matapan ng kape habang pinapalitan ito at nabuhusan ng isang empleyado. Habang umuwi ito para maglaba, agad siyang yumuko, binuksan ang drawer upang maghanap, at nakita niya roon ang mga tala ng mga pasahero. Ngunit napansin niyang may mali. Lahat ng tala ay misteryosong nawala. Mukhang may taong sadyang nag-burn ng ebidensya. Nagpatuloy siyang magnanap sa gusali, at sa silid ng shredder ay may nakita siyang kakaiba. Ang lahat ng tala ay giniling na at naging mga piraso ng papel. Sinubukan niyang magtanong ng impormasyon, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga empleyado. Agad nilang isinara ang pintuang salamin. Nang malapit na matapos ang oras ng trabaho, napansin ni Yoko ang kakaibang kilos ng empleyado sa shredder. Buti na lang marunong silang mga ninja gumamit ng lip reading. Kaya madali nang maintindihan ang usapan ng dalawa. Dumating na ang oras na uwian. Handa nang umuwi si Yoko. Ngunit tinawag siya ng empleyado sa shredder. Sinabi nitong mag-overtime siya ngayon at humiling ng papel na may gatas at maraming asukal. Galit na galit si Yoko. Isa siyang ninja ng kanya clan. At naghihintay pa ang asawa niya sa bahay para magluto. Di lang ganti sa taong nagpa-overtime sa kanya. Nilagyan niya ng napakaraming nasukan ng kape. Habang dadalhin na sana niya ito, napansin niyang may kakaiba sa opisina. May gustong pumatay ng saksi. Tahimik na pumasok si Yoko sa opisina. Kumuha ng ballpen at inihagis sa switch. Biglang nagdilim ang buong opisina. Maingat na nagmasid ang mamamatay. Agad siyang kumuha ng gunting bilang sandata. Tinapan ni Yoko ang mukha gamit ang tela at nagtapon ng candy sa malayo. Naloko ang mamamatay at nagsimulang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Tahimik na lumapit si Yoko sa likuran nito. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang asawa niya ay tumatawag upang pauwiin siya. Hindi pa niya nabababa ang tawag ay umatake na ang kalaban. Nagharap sila at nagsuntukan. Inapakan niya ang sandata ng kalaban at sinuntok ng malakas ang mamamatay. Nang mawala nito ang gunting, agad siyang tumayo, kinuha ang tropeyo at ibinukpok ng malakas. Nawalan ng malay ang mamamatay. Lumapit siya upang tingnan ang biktima. Ngunit patay na ito. Hindi niya inasahan na nagkukunwaring walang malay ang kalaban. Biglang umatake mula sa likod. Sinipa niya ito ng malakas. At nakawala, muling nagsimula ang kanilang laban. Ilang palitan pa ng galaw. Nakuha ng kalaban ang bentahe. Ngunit nabigyan siya ng pagkakataon ni Yoko na agawin ang sinturon nito. Ginamit niya ang sinturon upang atali ang mga kamay at maghanda sa pag-atake. Ngunit ayaw nang makipaglaban ng mamamatay. Sinipan niya si Yoko palayo at tumalon palabas ng bintana mula sa ika-30 palapag. Hindi alam kung buhay pa o patay. Dumating agad ang ahensya ng mga ninja matapos matanggap ang ulat kung may labanan ng mga ninja. Palaging dumarating ang grupong ito para linisin ang lugar. Maging ang mga CCTV at alikabok sa mga sulok ay nililinis ng mga tauhan ng ahensya. Dahil dito sa loob ng libu-libong taon, walang nakakaalam ng tunay na pagiral ng mga ninja clan. Lahat ng nadaraj na papel ay dinala ng ahensya upang suriin at hanapin ang mga bakas ng ebidensya. Pagkatapos malinis ang lugar, maaari na silang umuwi. Tungkol naman sa bangkay, gagawin itong mukhang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbitay. Ang susunod na misyon ni Yoko ay tuklasin kung sino ang tumawag sa biktima. Hindi niya inakalang masarap pala sa pakiramdam ang bumalik sa aksyon. Nasasabik si Yoko sa susunod na misyon. Ngunit nakalimutan niya ang mas mahalagang bagay. Ipinaalala ni Mike na lumampas na sa oras ng hapunan. Nanlaki ang mga mata ni Yoko. At biglang naalala, ang kanyang pangunahing trabaho ngayon ay pagiging may bahay. Agad siyang tumakbo pauwi, ngunit ang asawa niya ay kumakain na ng instant noodles. Habang ipinagpapatuloy ni Yoko ang misyon, kailangan pa rin niyang asikasuhin ang pamilya. Sa kabutinang palad sulit ang kanyang pagsisikap. Nagkunwari siyang solong babae at matagumpay na lumapit sa kasabwat na si Matsuura na tumawag sa empleyado ng shredder.
Sa isang salusalo, nakuha pa niya ang isa pang bakas. Ang grupo ay gumagamit din ng lip reading na pang ninja, na tila nag-uutos kay Matsuura ng bagong misyon. Alihim niyang sinundan ito, hanggang sa makarating sa isang abandonadong pabrika. Mabilis niyang kinuha ang cellphone, at ipinadala ang lokasyon sa ahensya ng mga ninja. Ngunit nauubos na ang baterya ng cellphone, at hindi na niya ma-update ang lokasyon. Sa mga sandaling iyon, nadiskubre ng ahensya ang bakas sa mga pinirasong papel, at nalaman nila kung sino ang pumatay sa loob ng cruise ship. Si Matsuura pala ang may kaluluwan sa kakayahan ni Yoko. Hindi na ito kayang labanan. Agad tinawagan ni Mike ang asawa ni Yoko. Ngunit ayaw nitong sagutin ang tawag. Lalo itong nakababahala, kaya gumamit siya ng ibang paraan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bubong. Pumasok sa bahay ng mga kalapati at ginamit ang lumang paraan ng pakikipag-ugnayan. Lumalim na ang gabi. Matagal nang sinusundan ni Yoko si Matsuura ngunit bigla na itong nawala. Mabilis niyang tinakpan ng kanyang mukha at kinuha ang lihim na sandata mula sa hita. Patuloy niyang hinanap si Matsuura, ngunit sa loob ng pabrika, may lumitaw na anino ng isang babae. Anak pala ito ni Yoko. Lumipas ang maraming taon, buong akala niya ay buhay pa rin ang kanyang kuya. At ngayong araw ang oras ng katotohanan, dinala ni Fuzzy ang screw na kailangan ng kanyang kuya sa bodega. May isang aninong bumagsak mula sa itaas. Paglingon niya, nakita niya ang maskara ng kanyang kuya. Inihagis ni Fuzzy ang screw. Binuksan ito ng taong nakasuot ng maskara, at iyon na ang hinahanap nito. Pagkatapos itago ang screw, lumapit ito kay Fuzzy. Alam niyang hindi patay ang kanyang kuya. Akala niya ay muling mabubuo ang pamilya. Ngunit bigla nitong inalis ang maskara, at lumitaw ang mukha ng isang babae. Hindi pala niya ito kuya. Agad tumakbo si Fuzzy. Hinabol siya ng babae. Pagkaraan ng ilang sagupaan, napahamak si Fuzzy. Habang tatamaan na sana siya, tatlong shuriken ang biglang lumipad. Paglingon ng babae, si Yoko pala iyon. Nagulat siya kung bakit naroon ang anak niya. Ngunit wala ng oras para magpaliwanag. Kailangan nilang labanan ang mga ninja ng angkan ng Fuma. Agad nakilala ni Kapitan Matsuura si Yoko. At napagtanto niyang may ibang pakay ito. Nagtalisan sila ng lakas. Ngunit baguhan pa lamang ang anak. Hindi na ito kayang labanan. At agad siyang nawalan ng malay. Nang makita niya nasa panganib ang anak, kinuha niya ang natitirang sandata at inihagis. Muli niyang nailigtas ang anak, at mabilis na lumapit upang protektahan ito. Hinablat niya ang isang kawit na kadena, at itinumba ang bar aisles ng langis. Ang langis ay damaloy sa sahig na parang linya. Tumalon si Yoko sa kabila ng linya, at pinainaw ang talong ng espada upang lumikha ng apoy. Matagumpay nang sinindihan ang langis. Nagkaroon ng harang ng apoy upang protektahan ang anak, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na labanan ng Fuma. Ngunit nag-iisa lamang siya, at mahirap labanan ng marami. Malamang matatalo rin siya kalaunan. Samantala, isang kalapati ang patuloy na bumabangga sa salamin. Nabigla si Shoichi at agad lumingon. Alam niyang may nangyaring masama. Pagbukas niya ng mensahe ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Alam niyang kailangan niyang pumilos. Inuksan niya ang lihim na pintuan sa bahay. Ang mga kasuotan ito ay 6 na taon nang nakatago. Isinuot niya ito nang walang pag-aalinlangan. At kinuha ang mina ng espada bago lumabas. Matapos ang mahabang laban, pagod na si Yoko. At hindi sinasadyang nasugatan ng Fuma. Kaya hindi na siya mananalo. Tumingin siya sa anak, ng panghihinayang. Bago pa umatake ang Fuma, biglang umingay ang bakal na pinto sa likod nila. May bahagyang bumukas na siwang. Isang sibat ang lumipad papasok at tumama sa Fuma. Isang ninja na nakabalabal sa itim ang pumasok sa bodega. Agad siyang nakilala ni Yoko. Ang lalaking ito ay ang kanyang asawa. Hinugot ni Shoichi ang kanyang espada. Bagaman lumipas ang maraming taon, pagiging pa rin siyang nagsasanay ng hindi alam ni Yoko. Isang Fuma ang unang umatake, ngunit siya rin ang unang bumagsak sa espada. Sa harap ng mga kalaban, para lang siyang nagtatadtad ng gulay. Sa loob lamang ng kalahating minuto, karamihan sa Fuma ay nakahandusay na sa sahig. Biglang nagbago ang takbo ng laban. Kinuha ng pinunong Fuma ang 2 espada, ngunit makalipas ang ilang sagupaan, siya rin ay napahina. Hindi na napayang depensa nga ng sarili. Maging ang kanyang mga sandata. Madaling pinuto ni Shoichi. Ilang palitan pa ng atake. At naputol din ng isa pa. Alam niyang talo siya, kaya ginamit niya ang kasanayang ninja. Sa tulong ng mga tauhan niya, tumalon siya palabas ng bintana. Nang tumakbo ang pinuno, lalong natakot ang mga natira. Sa pinagsamang lakas ng mag-asawa, napatay nilang lahat ang Fuma. Sinugod ni Shoichi si Matsuura. Ngunit hinarang siya ni Yoko. Ay mga tanong pa siyang gustong sagutin. Ibinaba ng asawa ang espada, at tinamaan ni Yoko ng isang mabilis na suntok. Nawalan agad ng malay si Matsuura. Nagising din ang anak matapos ang ilang sandali, at nakita ang mga magulang na muling lumalaban magkasama. Nang halo-halo ang damdamin sa kanyang puso. Matapos ang laban, lumabas silang tatlo sa bodega. Ang paglilinis ng lugar ay iniwan sa ahensya ng mga ninja. Inilagay nila ang signal jammer sa mataas na lugar, at marahang binuksan ang gate. Nagsimulang kumilos ang mga ninja. Narinig ng matanda sa loob ng bahay ang ingay. Agad siyang tumawag sa pamilya, ngunit walang signal.
Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang teknolohiya, kaya mabilis niyang dinala ang apo sa lihim na pinto at pinindot ang switch upang makapasok. Natuklasan ng Fuma Squad ang mga tira sa mesa, kaya agad nilang hinugot ang mga espada. Pagkatapos ng masusing paghahanap, itinahinto ng kapitan ang mga tauhan. Posibleng may kalaban sa kwarto sa itaas, sa loob ng lihim na lagusan. Inaayos ng bata ang pana, kinuha ng lola ang pana at pinindot ang gatilyo. 10 palaso ang sabay na tumama at napatay nila ang isang ninja ng Fuma. Hindi nataranta ang kapitan at inutusan ng mga tauhan na umatake mula sa magkabilang panig. Ang dalawa ay pareho silang muling pumasok sa posisyon ng labanan. Ang pinuno ay hindi nagatubiling umatake sa matanda, huli niya inihampas ang espada, ngunit siya mismo ang nahulog sa lupa. Ang matinding labanan, nagpaulit ng sakit sa baywang ng matanda. Kung mas bata lang siya ng 5 taon, hindi niya kailanman tatalunin ng ganitong kalaban. Samantala dinamit ng pinuno ang pagkakatala ang apo ng matanda, ay hindi pa rin alam ang panganib na paparating. Nalulungkot siya sa mga nangyari ngayong araw. Upang maayos ang lungkot, nagkubi siya sa kumot at tinapan ng ulo. Isinuot ang headset at pinalakas ang musika. Tahimik na pumasok ang dalawang mandirigma ng Fuma. Inilabas ang kanilang dalawang espada. Like, video may sulap tutumno. Chikot lượng đón một làn sóng khách mới. Chikot lượng đón một làn sóng khách mới. Chu Sông trở thành linh vật chào khách bất đắc dĩ. Chào mọi người, sư phụ sẽ được giảm 20% trên các nền tảng video ngắn. Đăng ảnh với chu công tử lên mạng xã hội, ông chủ muôn năm, còn nữa, trên vàng thiên hương, ai đến trước được trước. Được thôi, được thôi, được thôi, hôm nay bia miễn phí toàn quán. 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 Ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm.